Maayong buntag mga kaigsunan. Good morning Mindanao, Philippines. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan. Salamat ng marami sa unang-una sa ating Amang Banal na hanggang ngayon nandito pa rin tayo para malaman po ninyo kung ano ang mga relihiyon na kung wari gumamit sila ng mga Biblia, gumamit sila sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Uunahin ko itong si Mr. Joseph Smith. Sino po ba itong si Mr. Joseph Smith? Si Joseph Smith, siya po ang founder ng Mormons. Isa rin siya sa mga taong gumamit sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At ito namang si Joseph Smith, ang sabi niya, siya daw ang binigyan ng karapatan para maipaliwanag ang tinig sa 7 kulog. 7 kadalugdog. Ngayon, nung una pa, hindi pa ako tumayo dito. Sinabihan ko yung pastor at pastora nila, yung mga elder nila, yung mga misyonaryo nila. Si propetang si Isaias, noong narinig niya ang tinig ng 7 kulog, gusto na sana niyang isulat. Pero may tinig na naririnig si propetang si Isaias mula sa langit. Ano po ang sabi? Ang sabi, huwag mong isulat ang tinig sa 7 kulog sapagkat hindi pwede isulat. Noong tinanong ko yung mga elder nila, sino ngayon ang nagsasalita o nagsabi ng katotohanan? Si propetang si Isaias o itong si Mr. Joseph Smith na founder ng Mormons? Wala silang naisagot sa akin. Bakit po tinawag ninyo itong The Book of Mormons? Gumagamit kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ano ang nakalagay dito sa The Book of Mormons? Ibang kautusan. Ang sabi nila, ibang kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasinungalingan. Sino ang ama ng kasinungalingan? Pakisagot mga kapatid. Si Satanas. Ginawa ni Mr. Joseph Smith yan para magkaroon siya ng maraming pira. Ang sunod na relihiyon na siya din ang nagbabago, yung Seventh-day Adventist.
Sino po ba ang founder ng Seventh-day Adventist? Si Ellen G. White. Siya, isa sa nagbago ng Biblia. Yung makapal na Bible, ginawa niyang pocket Bible na lang. At siya din ang nag-utos sa kanilang mga membro na huwag kumain ng baboy. Huwag kumain ng mga walang kaliskis ng mga isda. Noong, tandaan niyo ito kapatid ha? Tandaan niyo ito. Noong tapos na ang lunot, ang baha sa buong sanglibutan na ito. Nung binuksan na ni Noah ang arka, may nakita si Noah ng isang rainbow. At doon ang tinig ng Amang Diyos, doon niya narinig, doon niya nakita, doon sa rainbow. Ano ang sabi? Noah, Noah, nakita mo ba itong rainbow? Upo. Sabi, sagot naman ni Noah, ito ang palatandaan na hindi ko nahuhukuman ang sanglibutan ng baha o lunok. Tubig, wala na. Ang lahat ng mga hayop o animals na gumagapang sa ibabaw ng lupa ay ipakakain na. Huwag lamang kayong kumain ng dugo. Maliwanag na maliwanag ang utos ng ating Amang Diyos na hindi nahuhukuman ang sanlibutan ng baha, kundi hukuman na ang sanlibutan ng dagat-dagatang apoy. Doon sa ibang bansa, mga kaibigan, kapatid, nagugulat ang karamihan sa nakita nila na ang dagat ay lumiliyab sa apoy. Susunugin kayong lahat na gumagawa ng mga kasamaan, kasinungalingan kapag hindi ka magbago. Ngayon ang araw ng pagbabago. Kaibigan, kapatid. Marami pang mga relihiyon na gumamit ng mga Bible para makalikom sila ng maraming pera. Marami, napakarami. At ingatan ninyo ang iyong mga sarili. Noong nandito pa ang ating Panginoong Hesukristo, anong sabi niya? Ingatan ninyo ang inyong mga sarili sapagkat sa aking pagtalikod ay papasukin kayo ng mga lubo na siyang magsusuot ng pagka-kordero. Sino ang kordero? Di ba ang Panginoong Hesukristo lang? Siya ang Papa sa Roma, ang mga pari. Siya ang nagsusuot sa suot na damit ng ating Panginoong Hesukristo. Kaibigan, kapatid,
Noong nakaraang linggo, di ba nagsabi ako sa inyo na si Father Valentin ay gumagawa ng mga kasamaan? Gusto niyang ipasamba ang turo na kambing? Ayaw kasi sa mga tao na sambahin yung turo ng kambing. Ang ginawa niya, lumabag kasi yung babaeng buntis. Ang ginawa niya, kinuha niya yung bitukan ng turong kambing at hinambas niya. Hinampas doon sa tiyan ng isang babaeng buntis. At ang babaeng buntis ay nakunan. Ano pa ang ginawa niya? Yung pitos, inilagay niya doon sa ilalim sa ulo ng kambing, yung turo. Kasi gusto ni Valentin na sambahin talaga yung turong kambing. Isinumpa ngayon yung turong kambing. Isinumpa ng ating Amang Diyos. Yung turong kambing, tandaan nyo ito, sa kanilang mga pagtatae. Di ba yung mga tae nila parang mga maliliit na mga bato? Yun ang palatandaan na sinumpa ng ating Amang Diyos yung kambing na yan. At ano pa, ang palatandaan na sinumpa ng ating Amang Diyos ang kambing. Di ba kapag sila'y naulanan, di ba magbasa yung tae nila? Anong ibig sabihin? Yun ang sumpa. Kasi yung ulan ay buhay. Yun ang palatandaan, kaibigan kapatid. At ano pa ang sinabi ni Father Valentin nung pumasok sila dito sa ating bansa? Ang lahat na hindi maniwala sa mga kuros, yung mga kuros na dala nila, pinapatay nila. Ganon din ang ginawa niya doon sa Espanya. Yung mga nagprotesta, pinapatay niya. Babae o lalaki, bata man o matanda, pinapatay niya. Nung pumasok siya dito sa ating bansa, naghari sila dito, ay 400 years. Saan namatay si Father Valentin? Gumawa siya ng sambahan niya dyan sa Barangay Bunbon, Camiguin Province. Sinundan siya ng sumpa ng ating Amang Diyos. Pumutok yung bulkan sa Mount Hibok-Hibok at nawasak yung bahay-sambahan niya. Yung sementeryo dyan sa likod ng bahay-sambahan niya, nasa ilalim na ng dagat. At kaibigan, kapatid, tandaan niyo ito. Hindi naman siya nakabalik doon sa Espanya. Ang bumalik sa Espanya ay yung mga tauhan nila, mo na lang ang nakabalik doon. Diyan sila inilibing ng buhay. 100 peoples ang nailibing ng buhay nung pumutok
ang bulkan na hibok-hibok. Yun, kaibigan, kapatid, isinumpa ng ating Amang Diyos ang mga taong gumagawa ng mga kasalanan. Lalo na ngayon, grabe talaga ang ginagawa ni Satanas na lihim ng giniktahan ang kaisipan ng tao. May mga taong may milyon na, hahanap pa ng 1 milyon, another million. Yung iglesia na agham, hindi pa kayo nakarinig ng iglesia na agham, no? Ang iglesia na agham ay isa din siya na nagbago. Giistadihan niya ang Bible at gumawa siya. Ang ibig sabihin, kinuhaan niya at dinagdagan niya. Mayroon po tayong mababasa sa banal na aklat na ang sabi ni propetang si Isayas, ang sino man na magdagdag o magbawas sa bawat tuldok ay dagdagdagan ka rin ng parusa. Ang sino mang magbawas, bawasan din ang buhay mo sa puno ng buhay. Pagdating nila dito sa Pilipinas, ang hindi sumang-ayon sa krus, pinatay nila. Ang ano po ba ang mga relihiyon sa noong pumasok na sila dito? May mga relihiyon na ang mga tao dito. Yung iba naniniwala sila sa buwan, yung iba sa sikat ng araw. Yun ang kanilang mga paniniwala. Noong nakita nila na mayaman pala ang bansang ito, ang bansang Maharlika, sinakop nila. Giharian nila. Siyempre, kung hindi ka susunod sa kanilang mga kuros, papatayin ka. Ano ang ginawa ng ubang? Susunod-sunod na lang. Marami pa ang mga relihiyon na gumamit kuno. Sabi nila, sino pa? Yung founder ng Pentecostal. Sino po ba itong founder ng Pentecostal? Si Charles Pax Parham. Sino ang founder ng Pentecostal? Si Charles Pax Parham. Ang relihiyon na ginamit niyang pagsamba niya, baka sabihin ninyo ako ay nagsisinungaling. May mga cellphone kayo, i-search ninyo sa Google. Ang pagsambang ginawa niya, nakipag-sex siya sa mga babaeng membro niya.
At yun namang mga lalaki na mga tutoy pa, mga batanon sa Bisaya, mga tutoy sa Tagalog. Ganon din ang ginawa niya. Iyon si Charles Fox Parham, isang Amerikano na bumubuga ng apoy. Yung tao na yan, siya ang malaking dragon na kumalaban ng ating Amang Diyos. At siya ay hinatulan. Hinulog siya dito sa ating mundo. Iyon si Charles Fox Parham. Ang kanyang anak sa espiritu, iyon namang founder ng Born Again. Sino po ba ang founder ng Born Again? Si Peter Siu Yung-si. Ano po ba itong si Peter Siu Yung-si? Ang natapos niya ay isang mechanical engineer. Ang sabi niya, kukunti man lang ang kita ko sa pagka-mechanical engineer ko, kailangan tatayo ako ng isang relihiyon. Tatawagin ng Born Again. Naku po. Kaibigan, kapatid, noong una, nang ipagamit pa ang Bible, ang totoong born again, nasa kaanin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaanin. Magiging isa siyang tupa para magsamba sa ating Amang Diyos. Sino po ba itong anong tinuo yung kuha niya? Di ba, kaibigan, kapatid? Di ba, insik, no? Di ba ang kanilang Diyos-Diyosan, di ba, Buddha? Yung Buddha, sa Chinese yun. Ang tawag niyan sa mga Bible scholar ay Tripitaka Buddhista. Tapos gumawa ka ng isang religion na ang pangalan Born Again. Yun ang sinabi ko sa iyo nung una pa. Hindi yun born again. Born again. Sunugunon pagutro. Susunugin ka talaga. Umalis na kayo dyan, mga kaibigan, kapatid. Kayong nasa mga Pentecostal, umalis na kayo dyan. Hindi kayo maliligtas. Mga maling paniniwala nila. Kayong nasa Mormons, kayong nasa Iglesia ng Agham, umalis na kayo dyan para hindi kayo masusunog. Kayong mga Katoliko, kayong mga Pilipinista, mga Protestante, mga Baptist, umalis na kayo dyan. Saksi ni Jehova. Ito pa, yung saksi ni Jehova. Ito, tandaan nyo, kaibigan, kapatid. May mabasa tayo noong ipagamit pang Biblia, may mabasa po tayo na ang Amang Diyos talaga ang may sabi. Ano ang sabi ng ating Amang Diyos? Kung totoo na ikaw ay aking saksi, tumindig kayo ngayon sa aking harapan at higpitan mong maigi yung sinturon mo. At tandaan mo ang Amang Diyos ang may sabi niyan. Sagutin mo ang aking tanong. Nasaan ka?
nung itinayo ko, ginawa ko ang mundong ito. Na sa Salmo at sa Job, mabasa niyo yan. Anong sabi ng Amang Diyos? Kung totoo ka na aking saksi, ay tumayo ka ngayon sa aking harapan at higpitan mo ang iyong sinturon. Sagutin mo ang aking tanong. Saan ka nung itinayo ko, ginawa ko ang mundong ito? Sige nga. Anong maisagot nila? Wala silang maisasagot dyan. Umalis na kayo dyan. Hindi kayo maliligtas dyan. Saan kayo dapat pumunta? Dito sa Holy Quadrilogy. Sapagkat itong Holy Quadrilogy, nakita na at sinabi na ni Daniel nung una pa. Anong sabi ni Daniel? Nakita ko na darating ang araw na ang dagat ay hinambalos sa 4 na malalakas na hangin. Dito ka. Dapat dito ka umanib. Kaibigan, kapatid. Anong ibig sabihin ng dagat? Hindi ba buhay, tao, mga tao? Kapag walang dagat, walang buhay, walang tao. May mga pastor, mga pastora na hindi sila sang-ayon. Ngayon, nakasulat man yan sa Daniel. Yung mga Bible nyo dyan, pang sunugin na ninyo. Yung mga revolto nyo, sunugin na ninyo. Naawa ako sa iyo, kaibigan, kapatid. Mahal ko ikaw. Gusto ko lang na magbagong buhay ka. Mabago ka at magsama tayo, magkita-kita tayo dito sa banal na sambahan at magsasama tayo. Kasi ito kasing Holy Quadrilogy, ito ang daan. Ito ang sasakyan patungo sa iyong kaligtasan. Ang sabi nila, kakaunti lang tayo dito. Mabuti yun na doon sa kanila, marami sila, may mga drum sila, may mga tambol sila, may mga instrumento sila, para sa nangidisko. Malulugod ba? Matutuwa ba ang ating Amang Diyos sa mga pagsambang ganyan? Hindi. Kasi nakasulat sa banal na aklat, nung ipagamit ba ang Biblia, ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan, Diyos ng katiwasayan. May tiwasay ba dyan na nagtatambol sila, nag-uorgansa, naggitar-gitara sila? Wala. Kaibigan, kapatid, magbago ka na. Umalis ka na dyan. Tandaan mo, kaibigan, kapatid, sa ibang bansa, nagugulat ang lahat. Ang dagat ay lumiliyab.
ang dagat-dagatang apoy. Nandiyan na. Sino nga ang susunugin? Yung mga taong gumagawa ng mga kasalanan. Yung mga taong gumagawa ng kasinungalingan. Sila ang susunugin. Kayong lahat, diyan kayo ihahagis. Mabuting kaibigan, mabuting kapitbahay, ginawaan mo ng mga masasamang gawa? Akala mo maliligtas ka niyan? Hindi. Anak na suwail sa kanyang mga magulang, hindi yon maliligtas. May mga anak nagagalit sa kanilang ama, sa kanilang ina, sa kanilang mga magulang. Pero hindi nila alam na yung mga magulang nila, nung sila'y maliit pa, inalagaan sila. Nung sila'y mga maliit pa, inalagaan sila. Kapag mayroon silang sakit, mayroon silang karamdaman, naiiyak ang kanilang ina at kanilang ama. At ginagawa ng kanilang ama ang lahat ng bagay para mapaayos ang kalagayan mo. Ngayon, may natapos ka na. Nalimutan mo na ang iyong mga magulang. Akala mo maligtas ka niyan? Hindi. Tandaan niyo, nagugulat ang buong mundo. Bakit ang dagat ay nagliliyab? Nandito na. Ito ang maisasabi ko sa iyo. Umalis na kayo diyan. Dito kayo umani para kayo'y maligtas. Sino sa inyo ang gustong ihagis sa dagat-dagatang apoy na ngayon ang dagat ay lumiliyab na? Di ba nung una nagsabi ako sa inyo? Di ba lumabas na yung mga malaking isda sa ilalim ng dagat? Dahil sa sobrang init ng dagat. Nung una pa, sinabi ko na yan. Ngayon, nakita na sa mga tao na ang dagat ay nagliliyab. Sino sa inyo ang gustong susunugin? Ihagis doon sa dagatang apoy. Kapag ikaw ay naghanap buhay, sige maghanap buhay ka. Pero huwag mong kalimutan na mayroong nagbigay sa iyo ng buhay at lakas mo. Sa araw ng pagsamba, dapat nandiyan ka para makita ka sa ating amang Diyos na ikaw pala ay isang tapat na kanyang alagad. Kaibigan, kapatid, mahal ko ikaw. Tandaan mo ito. Magbagong buhay ka. Umanib ka dito sa amin. Kung kayo'y nasa malayo at nakasubaybay kayo sa YouTube na dito sa akin at sa Facebook, kung kayo nakasubaybay, ano ba talaga ang dapat mong gawin? Like, follow, and share. Sa pamagitan niyan, nakagawa ka ng kabutihan para marami pa ang mga taong makakita at mapakinggan nila ang mga sinasabi ko. Sige, hanggang dito na lang. Tumayo tayong lahat at tayo'y manalangin sa ating amang Diyos.